Hello guys! Napag-aralan na natin last week ang if-else if ladder statement. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin is nested if. So, without further ado, let's begin our code. So, ano nga ba ang nested if? No, kung babasahin natin dito, sabi dito, using an if statement inside another if. So, sa madaling salita guys, ang nested, isang bagay na nasa loob ng isang bagay na nasa loob na naman ng bagay na yun na nasa loob. So, pag i-apply natin sa if, magiging if na nasa loob ng isang if, na nasa loob ng isang if, and so on and so forth. Sabi nga dito, think of it like asking question step by step. Kung isipin nyo yung if-else ladder statement, no? Kapag nag-true na yung condition, hihinto na yung statement natin. Hindi na siyang papatuloy sa mga susunod na condition. While dito sa nested if, kapag nag-true yung condition, magpapatuloy pa siya sa susunod na condition, no? Pero pag nag-false, hanggang doon na lang siya. So, kaya nga, asking question is step by step. Kapag nasagot niya yung question, susunod mong tanungin yung another question. Pero pag di niya nasagot yung unang question, edi hindi mo na siya tatanungin. No? Gets nyo lang yan. Gets nyo ba? So, para mas maintindihan nyo guys, no? Gawin na natin ito sa ating code. Kung makikita nyo dito guys, meron tayong gagawing activity na free 100 pesos for students who are 18 years old above. So, meaning, kapag ang students ay 18 years old pataas, siya ay magkakaroon ng free 100 pesos, no? Pero kailangan mo na mapatunayan kung siya nga talaga ay isang student at siya nga talaga ay 18 years old pataas. So, paano natin gagawin yun? Siyempre, gagawa muna tayo ng mga variables natin or initialize. So, mag-initialize tayo dito ng for, let's say, ang pangalan niya is Eduardo. Si Eduardo ay 18 years old. Boolean yung gagamitin natin dito for verification ng kung siya ay students or hindi, di ba? So, Boolean is student. Ikaw ba ay student? Eduardo. Sabi ni Eduardo, let's say, siya nga ay student. So, maglagay tayo dito ng true. Gawa din tayo ng, sabihin natin integer para sa pesos. Okay, so gagawin na natin ngayon yung nested if. Paano nga ba tayo gagawa ng nested if? No? So, simple lang. Una, gumawa kayo ng if statement. Yung normal na if statement. Parenthesis, curly braces, and semicolon sa dulo. So, ito guys, normal na if to. Paano ba natin to magagawang nested if? So, magiging nested if lamang ito kapag naglagay tayo ng another if sa loob. Kagaya nga ng explanation natin kagaya pag mayroong if sa loob. No? Ito, pag naglagay tayo ng another if dito, no, may if, and then another parenthesis per condition, and curly braces, no, ang tawag na dito guys is nested if. Kasi, itong if ay nasa loob ng if natin na block. No, kung dati, dito tayo naglalagay sa dulo na, ng if natin na block, ng else if, ngayon, pag nested if sa loob, okay. So, paano natin to gagawin tong activity natin? So, syempre, ang gagawin natin, unan, gusto nating i-verify if siya nga talaga is student. So, sa unang block natin, equal to true. Ibig sabihin, kung siya nga talaga ay isang student, verify student. Kapag si student is nag-true, no, siya ay isang student, puproceed siya dito sa another if natin. Which is itong another if natin na nasa loob is verify age naman to ngayon. Ngayon, kung nagpatunayan mo na si student is isang student, patunayan naman natin na siya ay 18 years old pataas. If si age is greater than or equal to 18, kasi nga kaya na natin nilagay ng greater than or equal to kasi include natin yung 18 as a adult, no? So, ang mangyayari dito, siya ay eligible na makakuha ng 100 pesos. So, dito, ang gagawin natin, print tayo ng congrats, plus yung i-concatenate natin yung pesos. And then, another concatenate pesos. Okay, dito guys, kung mapapansin nyo, pag niran natin ito, magpiprint itong congrats, you get 100 pesos. Bakit? Try natin, run code. Okay, sabi dito guys, congrats, you got 100 pesos. So, bakit? Paano nangyari yun? So, ganito guys, para ma-explain natin mabuti, no? Una, dumaan siya dito sa unang condition natin. Kagaya nga sabi natin, pag nag-true, puproceed siya sa another condition. Kumbaga, parang isipin yung gate. And then doon, kapag hindi mo na nabuksan yung unang gate, hindi ka makakapasok doon sa pangalawang gate. Diba? Ngayon naman, syempre pag nabuksan mo yung unang gate, edi makakapunta ka dun sa pangalawang gate. Ganun lang yun guys, no? Sabi natin ito yung unang gate nga, no? Diba? And then, nag-true yung condition natin dito. Bakit? Kasi yung ating students is totoo. Siya ay students. Kaya nga nilagay natin dito is true, no? Kaya yung ating students is nag-true. Yung ating condition dito is nag-true. Kaya nabuksan niya yung unang gate. Nakapasok siya ngayon dito sa loob ng ating if block. Ngayon, kailangan niyang i-execute itong if na naman na nasa loob ng if natin. Which is, if si age naman is if greater than siya and equal to 18, no? Siya ay magpiprint ng ganito. Which is nag-true na naman kasi 18 yung age natin. Kaya nag-print ito. Pero pag pansin nyo guys, pag false itong student natin, pag nira natin to, hindi na magpiprint ito. Kasi
dito pa lang, nag-false na siya. Hindi na siya nakapasok sa pangalawang if. Kasi nga, nag-false na siya dito. So, dito na siya. So, magpuproceed siya sa else. Kung maglalagay tayo ng sakali ng else dito. So, take note guys, pwede pa kayo maglagay ng else dito. So, huwag nyo i-limit yung sarili nyo guys. Pwede pa kayo maglagay ng else. Pwede rin kayo maglagay ng else dito sa labas ng unang if natin. So, ganun lang tumatakbo ang nested if guys. No? Sana naiintindihan nyo. And, again, hindi ko kayo nililimitahan. Gusto ko na mag-explore kayo. Gumawa kayo ng activity nyo, sarili nyo activity para mas maintindihan nyo tong nested if natin. So, yun lamang guys. Peace out.